Hello. Wait. Hello po and good day po sa bawat isa. Today we're gonna be discussing the financial aspect of your business proposal. The goal of this video explanation is to discuss the Excel that I have provided for you guys para mayroon kayong general familiarization of your financials para hindi kayo maging totally clueless in case your panelist or your professor ask you something or syempre ipe-prepare ko na rin kayo for your panel defense soon na kung ano ba yung mga ibig sabihin ng mga numbers na nakalagay dito, ano yung significance nila, at okay ba yung business natin, all of those things. Makikita nyo rin dito sa Excel file na provided ko sa inyo na binubuo siya ng maraming sheets. Pero hindi lahat ng sheets na ito ay gagamitin natin during our reporting kasi yung ilan sa mga sheets na nandito ay supporting computations or ano lang, requirement lang na hinihingi by paper doon sa inyo. Pero kung meron lang kayong limited time to discuss the financials, I greatly suggest na na maging intentional tayo sa discussion natin. Hindi lang tayo basta bato ng information na walang direksyon, walang purpose, all of those things. So, ang isa rin sa mga goal ko kung bakit ko i-discuss sa inyo yung financials is i-discuss ko sa inyo yung kung paano i-present itong financial aspect ninyo in the most efficient and the most brief, most effective way possible. Kasi para masabi natin na mission accomplished tayo sa ating video discussion, kailangan sa dulo ng report natin, makumbinsin natin yung mga panelists natin na isa tayong magandang negosyo. Maganda tayong negosyo kasi kumikita yung business natin na maganda, tapos yung capital natin na mababawi agad, tapos yung capital natin, it's either dodoble, titriple, magpo 4 times or more than that. Titignan natin mamaya. Kaya, kung meron lang kayong limited time to discuss the financials, ito yung suggestion kung pwede nyong gawin na pwede nyong gamitin din as your bullet point, as your script, as your checklist, na ito lang yung pinaka didiinan natin during our discussion. We will be focusing on answering 3 questions kasi ito yung mga mahalagang bagay na kailangan ma-discuss under financial aspect. The first thing that we must ask is magkano ang ating initial investment upon the formation of the business. That's the first one. The second one is magkano ang ating net income every year. Yan. And yung pangatlo, gaano katagal aabutin bago natin mabawi yung ating initial investment. So yan yung tatlong tanong na sasagutin natin one by one, starting with the first question. Magkano ang starting investment ng ating business proposal? Para masabi natin kung magkano ang ating starting investment, dapat dinedepende po natin ang ating starting investment sa kung ano-ano yung mga expenses at kung ano-ano yung mga assets na binibili ng business ninyo nung nag-form ito. Hindi po ina-assume ang capital. Okay? Yan yung one of the major errors na pwedeng gawin ng clients namin is ina-assume nila as if para lang nilang in-order para lang silang umorder sa restaurant kung ano yung gusto nilang something, ano. Ang initial investment ng isang business proposal ay dinedepende doon sa mga sinend nyo sa akin na information regarding your expenses, regarding your assets. And kapag kinag-compile ko lahat ng mga numerical data na yon, makakagawa ako ng tinatawag na total project cost. Okay? Yung total project cost na yan is yung ating breakdown ng mga bagay na binibili, binabayaran, or pinopondohan ng ating business. Binubuo siya ng 3 parts. The first part is the fixed investment. Sorry. Second part is the pre-operating expense. And the last part is the initial working capital.
When we say fixed investment, ito yung ating mga non-current assets na tinatawag. Ito yung ating mga dinidepreciate ng matagal. Example of these are your equipment, your furniture and fixtures, your renovation expenses. Tapos kung halimbawa may vehicle kayo, vehicle din, mga ganyan. Yan yung sa fixed investment. Next naman natin is yung pre-operating expense. Ito naman po yung mga expenses natin na binabayaran natin ahead of time. Bago pa magsimula yung business, kailangan itong mga to is nabayaran na natin, kagaya ng permits, kagaya ng rent advance and rent deposit na tinatawag din nating prepaid rent. Maging yung iba pang mga bagay, halimbawa kung meron kayong uniform, dyan din yun. Tapos in some scenario, yung advertising expense, dyan din nilalagay. As in, lahat ng mga bagay na binabayaran natin before the business even started, dyan po natin siya nilalagay. Then the third category is what we call the initial working capital. Yung initial working capital naman po, ito po yung mga expenditures ng business during the first 3 months of operation. It is a general rule. It is an parang acceptable tsaka parang default rule na kapag mag-i-invest ka sa isang negosyo, hindi mo kailangan ng pang 1 whole year or pang 12 months worth of your expenses. Okay? Hindi mo kailangan ng 12 months worth of expenses. Kahit 3 months lang po, pwede na po mabuhay. Pwede na pong simulan yung ating negosyo. Ang mangyayari dyan is sa unang buwan ng negosyo mo, hindi ka pa masyadong kumikita niyan. Wala ka pang stable customers, wala ka pang sales na masyado. So, mas maganda kung funded ng capital yung mga gastusin mo that time para malugi ka man or hindi, your business can still continue up until its second month. Sa second month, kahit hindi ka pa masyadong kumikita-kita that month kasi nga nagpapasimula ka pa lang, funded pa rin yan ng capital. Hanggang third month ninyo, funded ng capital lahat ng gagastusin ninyong mga raw materials, salaries, pasahod, salaries, kuryente, tubig, internet, supplies, all of those things. Pagdating natin sa third month, ito na yung huling buwan na popondohan siya ng capital. Kumbaga parang dapat by that time, medyo self-sustaining na yung business ninyo kasi meron na siyang sapat na kinita para magpatuloy sa mga susunod na buwan. Kaya pagdating natin ng mga fourth month, hindi na siya funded ng capital. Funded na siya ng earnings na na-earn ninyo during your first, second, and third month of business operations. That's the rule, that's the case bakit po 3 months lang po yung ating initial working capital, number of months as basis for our starting investment o yung starting capital natin. Hindi po natin kailangan ng 12 months at masyado ring mababa yung 1 month kasi kapag 1 month lang yung puhunan natin, baka hindi na tayo makapag second month kasi wala na tayong puhunan pag sakaling hindi kumita yung negosyo natin sa unang buwan ng ating business. Kaya conservatively, 3 months po talaga yung ginagamit. Then upon adding all of these 3, mako-compute natin tong running balance natin, ito. Tapos, mag-isip ako ng number that is slightly higher than this. At kung ano man yung ibabase ko yun dun sa medyo lalakihan natin, no? And ito yung naisip kong number na capital na pwede nating gamitin na mas malaki dito, which means itong running balance natin, dinagdagan natin siya ng contingency fund o yung tinatawag na extra cash for additional funding. Kaya po after nito, ito na yung ating starting capital, no? Tapos nandito rin yung ating sources of financing, kung ilan yung owner, tapos kung magkano yung ininvest nila, ano yung percentage ng kanilang investment sa kabuuan ng business. Ito yun. So the answer for question number 1 is itong number na to. Yan. So that is your starting investment. Kumbaga, pag magsisimula ka ng negosyo, ito yung kailangan mong capital. Hindi siya hinulaan, hindi siya inassume, kundi meron tayong specific number, specific breakdown o computation para paano tayo nakarating dyan sa number na yan. And for our second question, let's answer, magkano ang ating net income every year? Kumusta ang performance ng business natin? Kumikita ba siya ng maganda or pangit ba yung performance niya?
Maganda ba yung earnings? Lugi ba? Dito natin yan makikita sa question number 2 as we go through with the income statement. So ito yung income statement na gawa po namin para sa inyo. The good thing about this income statement ay meron po itong mga notes. Itong mga notes na ito ay pwede nyong gamiting guide in case you or your panelist wants to double check or verify the computation presented on the right side. Ano? Itong mga numbers na to na ginagamit natin as figures sa ating income statement. And given na yung business nyo is may tuturing kong parang cafe or restaurant, ganito ang itsura ng isang ang income statement ng isang restaurant business or cafe business. The first part will be the sales or kung magkano yung benta na natanggap ninyo from your customers as you sell your products. So that's your sales. The second part is what we call the cost of goods sold. When we say cost of goods sold, ito po yung mga raw materials, direct labor, and manufacturing or overhead, which is yung mga tinatawag din natin na production expenses. When you say production expenses, lahat ng may direktang kinalaman sa paggawa ng mga pagkain na binibenta natin, whether it is the ingredients themselves, whether it is the salary of the ones who prepared the ingredients para maluto sila. In this scenario, these are your chef and baristas. Okay? Tapos, okay, next is yung tapos, next part is yung overhead. When you say overhead is yung iba pa nating mga kitchen-related expenses kagaya ng a portion of our utilities, a portion of our rent, our store supplies expense, our kitchen tools and supplies expense, and the depreciation of our kitchen equipment. Ang common na ang tawag dito, yung common na misconception ng mga clients when it comes to cost of goods sold, akala nila raw materials lang po ang kabilang dyan. Hindi po. Pag sinabing cost of goods sold in a restaurant or a cafe business such as you guys, hindi lang ingredients or hindi lang yung raw materials ang bumubuo sa cost of goods sold. Lahat ng may kinalaman sa pagluluto, yung process, no? Yung raw materials tsaka yung process para maging finished product sila or maging cooked food sila or finished product nga. Part din siya ng cost of goods sold. Kaya huwag kayong magugulat kung meron direct labor and overhead doon sa cost of goods sold natin because again, we are correcting the misconception regarding cost of goods sold na akala nila ingredients lang yung nasa loob niyan. So, hindi po. Now, your situation here is quite weird. No? Actually, kapag tumatanggap kami ng mga clients from DHVSU, medyo nawiwirdohan ako kami doon sa sa financials nila. Ang ginagawa na lang namin is gumagawa na lang kami ng workaround or parang improvisation to make the financial statement make sense. Ano yung sinasabi kong complication or medyo magulo dun sa napauso ng school ninyo? Kapag DHVSU yung mga nagpapagawa sa amin, ganito kayo mag-compute ng sales. Okay? Ganito kayo meron kayong average check na tinatawag. Papalitan ko yung term, average check. Ibig sabihin yan, ang pagko-compute nyo ng sales ay nakadepende sa yung amount that is willing to spend by the customer. Parang ganun siya. Tapos, number of customers annually multiplied to the average check para malaman kung magkano yung vatable sales. Although, okay naman yung ganitong paraan ng computation para nga naman realistic. Ang problema ko sa ganyang costing is paano ko malalaman kung gaano karami yung raw materials or yung ingredients na magagamit ko. Kasi hindi nakalagay or hindi naka-itemize ilang ganito yung magagawa natin, ilang ganitong ulam yung magagawa natin, ilang ganitong food yung magagawa natin. So, 'di ba? Parang siya eh. Halimbawa, meron tayong 3 products, mango shake, avocado shake, tapos ano bang pwedeng isa pang shake? Mango shake, avocado shake, tsaka strawberry shake. Kunyari, ganun.
Commonly dapat ang pagpe-present po ng ng annual sales is pinapakita natin ilang piraso ng mango shake, ilang piraso ng avocado shake, ilang piraso ng strawberry shake ang nabebenta sa loob ng isang taon. Tapos minumultiply natin siya sa selling price para malaman natin yung totoong annual sales. Kayo iba, ang binase nyo siya sa kapag may customer na pumunta, basta 252 pesos yung willing niyang gastusin. Tapos, yun lang yung information na available. So tatanungin ko, ano yung 250 pesos na yun? Ano yung nabigay natin sa kanya because of the 252 pesos? Anong food yun or anong items yon? 'Di ba mahirap ma-imagine. Kasi kung ang paraan nyo na pagpe-present ng sales is naka-specific kung ilang mango shake, kung ilang avocado shake, ilang strawberry shake yung nabenta, matetrace ko kung magkano yung costing nun. Kasi sa isang mango shake, ganito yung mangga na magagastos, ganito yung gatas na magagastos, ganito yung yelo, asukal na magagastos. Same with the other products. Sa inyo iba. Hindi ko alam ilang piraso ng bawat produkto ninyo ang nabebenta natin kasi walang available data. Ang available lang na data, basta 252 pesos ang nagastos ng customer natin all throughout the year. Bahala ka na sir kung ano-anong items yung mga nabili niya. 'Di ba? Parang ang nakakahilo or parang ang hirap niyang isipan paano ko i-compute yung costing. So ang ginagawa kong workaround dito is ganito. Gumagamit ako ng gross selling price and direct material cost comparison. So ito yung mga selling price na nakalagay dun sa paper ninyo. How much do you sell your different kinds of products? Tapos meron pa kayong services na ino-offer. Then ito yung raw materials naman nila. Okay, ito yung raw materials nila na nagagastos ninyo every year. Meron kayong binigay sa amin na costing niyan, like yung per batch tapos divided by how many units sold. Kaya medyo na-trace namin kung magkano yung parang markup. Pero in summary, ang ginawa na lang po namin diyan na workaround is kinuha namin yung total selling price. Yan, para ma-compute namin yung total. Tapos kinuha lang din namin yung total ng direct material cost with VAT, which is eto siya. Tapos ang ginawa ko, hinanap ko anong markup yon. Yung 1699, ilang markup yon para maabot niya yung 6597. The markup apparently is 288% markup. So ibig sabihin, ang ginawa ko na lang is minirk backwards ko siya. Hinanap ko kung kapag ito ang sales mo, halimbawa, kapag ito ang sales mo, yan. Kapag ganyan ang sales mo daw, magkano ang ingredients mo? So para malaman mo kung magkano, ang formula niyan is ito divided by 1 plus the markup. Kaya kapag pinag-divide mo siya, apparently the ingredients cost would be 1,338 million. At yan yung ginamit ko dito sa part na to. Okay, 164.92. O yan, 1,338. Ito. 1,338,224. So yun yung process kung paano ko na-compute yung raw materials. Sana wag niyo akong usisain dito na, sir, paano mo na-compute yung direct materials purchases? Kasi yan, ano ko lang yan, in-improvise ko lang po yan. Kasi tulad nung sinabi kong explanation kanina, sa totoo lang, wala kayong pinrovide sa akin. Ilang piraso ng bawat isang product ninyo ang nabenta nyo. Ang basis lang ng benta natin is basta 252 pesos ang ginagastos ng customer natin in average every year. Walang breakdown, ilang mojos, ilang nachos, ilang chicken popcorn, ilang americano, ilang latte, ilang peach strawberry iced tea, ilang hibiscus cold tea ang nabebenta natin per year. Wala. Ang provided lang, basta 250 pesos po yung nabebenta sir in average ng lahat ng customer namin na 23,088 customers. So,
How did I compute for the direct materials? Improvise. Kinuha ko yung yung markup comparison between your cost of product to the final selling price. Etong hindi, wala. So, yan mo na. So, basta yun. Delete ko na to. So, tapos ano pa yung sinasama dyan? Other than the raw materials, the salary of the kitchen workers, no? Yung tawag dito, yung chefs and the barista because they are the ones who are making the products them or preparing the products themselves. Then the overhead, ano yung overhead natin? A portion of our utilities, a portion of our rent, store supplies, kitchen tools and supplies, and the depreciation of our kitchen equipment. Lahat na may kinalaman sa kitchen or packaging takeout. Lahat yun. So this is the total of your cost of goods sold. Sales minus cost of goods sold, you will get your gross income. Then the gross income is babawasan natin ng iba nyo pang mga expenses that are not related to production or also called selling and administrative expenses. This is 1.8 million. 2.3 minus 1.8, you will get your net income before tax. Then lastly, according to Create Law, nasakop ang partnership businesses sa Create Law, you are subject to 20% income tax. Kaya babawasan natin ng 20% yung inyong net income para makompute sa pinakadulo magkano yung inyong final net income after tax. At yan yung sagot natin sa question number 2, magkano yung kinikita ninyo ng business ninyo every year. You started with 399K, then natapos tayo ng ng 1,095,000 at the end of the 5th year. So far, makikita naman natin na promising yung business nyo. Kasi every year na nag-operate ito ay meron itong net income. Wala kayong taon na nagkaroon kayo ng net loss or kalugihan. And at the same time, yung net income ninyo habang tumatagal is palaki ng palaki. Symbolizing that your business is growing and sustainable in the long run. We don't want our net income to be pababa. At ayaw din natin na yung net income natin is hindi na nakaalis ng 300,000 level. Maganda na habang lumalaon, nag-i-increase talaga siya in value. Kasi yun ang simbolismo ng isang negosyong malago na kapag ito ay patuloy na lumalaki ang kinikita habang nagpo-progress yung mga years. So far, we can honestly say that your business is healthy in its status kasi kumikita siya taon-taon, walang lugi, tapos yung kinikita niya ay palaki ng palaki habang tumatagal. So that's your question number 2. Before we go to question number 3, kailangan nating i-discuss yung iba pa nating major financial statement kagaya ng balance sheet, changes in equity, cash flow statement, then yung ratios natin, then yung inyong break-even analysis. Then tsaka pa lang natin mapupuntahan yung question number 3 which will serve as the conclusion of our report later. So let's proceed with the explanation regarding our balance sheet. Proceed tayo sa balance sheet. So ito yung balance sheet natin. So ang balance sheet ay binubuo ng assets is equal to liabilities and equity. Ang assets primarily ay binubuo yan ng cash, na pag gusto nating malaman kung paano na-solve yung cash, pwede nating tingnan mamaya sa statement of cash flow kung paano siya na-solve. Then minsan meron yung inventory. Then meron yung rent deposit. Tapos, next naman is yung ating mga non-current assets na tinatawag. When say non-current assets, ito yung ating mga one-time lang binili na mga equipment tapos dinidepreciate na lang natin every year. And mapapansin natin sa ating mga non-current assets na as years go by, habang tumatagal, mas lalong pababa yung book value ng ating mga non-current assets. Ang dahilan po niyan is nagkakaroon ng depreciation or pagkaluma yung ating mga biniling gamit at habang naluluma sila ay bumababa yung kanilang value. Okay, we are done with this. Let's proceed with question, sa other side, yung liabilities and equity. Papapansin natin dito sa ating liabilities na meron tayong liabilities.
na medyo nakakapagtaka kasi bakit tayo may mga liabilities and pagkakaalala natin, lahat ng expenses natin ay binabayaran naman natin on time. So bakit tayo merong mga liabilities? So most of the time, kaya tayo merong mga liabilities kasi this represent yung tinatawag natin na unpaid expenses as of the last day of the year. Okay? Kasi ang bawat taon natin dito, ay yung bawat column natin dito sa ating balance sheet represents full 12 months. So yung pang 13th month, that is ano na siya, year 2 na yun. Ang nangyayari, meron tayong mga expenses na nagamit ng 12th month natin, which is the last month and last month of the year. Halimbawa, gumamit tayo ng kuryente, ng tubig, ng internet. Tapos, hindi naman natin nababayaran yan ng last day of the year eh. Kasi kung magkano man yung mga bayarin natin nung buwan na yun, nababayaran natin siya during the next month. Kasi doon pa lang darating yung bill ng Meralco, yung bill ng Maynilad, yung bill ng internet providers natin. So that's the only time that we can pay for them. So ito yung mga tinatawag natin na unpaid expenses as of the last day of the year. Tapos, yung mga bagay na yun is mababayaran pa next month. At yung next month na yun is pwede na rin nating maituring na next year. Kaya ang tawag po dyan sa mga yan is unpaid expenses. At kapag sinabi natin unpaid, unpaid means utang. Utang means hindi bayad. Diba? Kaya tayo meron tinatawag na liabilities. Okay? Hindi, unpaid siya, tapos hindi bayad, tapos dahil hindi siya bayad, utang ang tawag doon. Another terminology for that is liability. So that is our liabilities and equity. Then ito naman po yung ating equity part ng ating balance sheet. Kapag single o kapag sole proprietor ka, isang apelyido lang yung makikita mo dito. Kapag partnership ka, maraming apelyido ang makikita mo dito, yung apelyido ng lahat ng mga co-owners or partners. Kapag corporation, iba din yung itsura nung equity section natin. And kung gusto nating malaman kung paano na-solve kung ano yung process ng pag-solve ng mga equity o yung capital balances ng ating equity, pwede nating makita yan doon sa changes in equity na financial statement. And ito yung changes in equity ng inyong partnership. You are, ilang kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 partners. So medyo mahaba yung capital statement ninyo. Ganito itsura niya. Pinapakita dito sa Statement of Changes in Partners Equity kung paano yung computation ng pagbabago ng capital ninyo every year. Kasi from 275, nagbabago yan minsan, nagiging 284, naging 299, hanggang maging 366 siya pagdating natin ng pang-5 taon. So the question is, how did we solve for this? No? How are these numbers computed? So dito mo siya makikita. Basically, may dalawang dahilan kung bakit nagbabago or nagkakaroon ng changes sa equity ng mga partners. The first reason is, if there is a net income, that is to be added to the capital. So, kapag may net income po for the year, hahatiin yan sa inyong 10 kasi 10 kayong partners. Tapos, that is to be added to your capital. Kaya merong changes sa capital. Second is, meron tayong pinapayagang cash withdrawals among the partners. Ibig sabihin ng cash withdrawals, every time kumikita yung mga partners natin ng net income, inaalaw natin na i-withdraw nila palabas ng Harmony Brew yung some portion of their net income as cash withdrawals para mapakinabangan nila personally. Isipin nyo na lang na parang ito yung salary nila as business owners. 'Di ba? Kasi ang unfair naman kung kumikita sila ng ganitong amount pero nasa loob lang ng Harmony Brew yung perang sinasabi nyong net income ninyo. So para ma-enjoy nyo yan, kailangan mailabas nyo yan ng Harmony Brew at pagkalabas nyo yan ng Harmony Brew, napunta na yan sa mga personal ninyong wallet, bank account or e-wallets, tsaka mo lang siya pwedeng malayang magastos na personally. Enjoy it personally. Ang ginamit ko pong assumption for the cash withdrawals is ito po. Nakalagay dito sa assumption natin. Wait ito.
nakalagay sa assumption, each partner can withdraw 75% of his or her share in the annual net income. So maybe you're asking the question, Sir, saan po galing yung 75%? Ano pong basis niyan? So ang basis po ng 75% is wala. Wala po siyang basis. Tayo po ang masusunod kung magkano ang gusto nating cash withdrawals na ipamahagi amongst the partners because we are the ones who own the business. So kung gusto niyo siyang palitan, gusto niyo siyang gawing 50% lang, walang problema. Gusto niyo siyang taasan, gawin yung 80 or 90%, walang problema. Gusto niyo gawing fixed number, like gusto niyo 20,000 lang per year, kayo bahala. Pero pansamantagal, dahil ako yung accountant ninyo, nag-decide ako using estimation, ano ba yung ideal na capital withdrawals, cash withdrawals rather, that we can conduct dito sa business proposal ninyo. 75% of the net income is our decided cash withdrawals. So, as you add the net income and you subtract the cash withdrawals, you will determine how much will be your ending capital balance every year end. At mangyayari yung ganitong proseso that you add the net income and you subtract the cash withdrawals every year from years 1, 2, 3, 4, 5. Kaya po nagkakaroon ng pagbabago sa mga capital balances ng every year, and this is evidenced by a changes in equity financial statement. Then if you want to know more about the cash balances, gusto niyo malaman paano na-solve itong cash, pwede niyo makita sa statement of cash flow yung formula, how did we solve for our cash balance presented here on the balance sheet. So ito yung cash flow na ginawa po namin para sa inyo. The good thing about this cash flow is nakakategorize siya into proper category. Ang nangyayari po dito sa cash flow is nililista natin lahat ng cash transactions ng business. Ano-ano yung mga dahilan kung bakit nadagdagan yung pera ng business, ano-ano yung mga dahilan kung bakit nabawasan yung pera ng business. Primarily, dalawa lang naman ng dahilan kung bakit nadagdagan ang pera ng business. The first is nakatanggap ng pera from the customers. Pag nakatanggap ng pera from the customers, nadagdagan yung pera. Kapag nakatanggap ng capital from the capital contribution of the owner or owners, dyan po makikita yung pagdagdag ng cash sa part na to. So once lang, most of the time, once lang naman siyang nauulit. Once lang siyang nangyayari, kaya hindi na siya nauulit. Next is, kapag bumili tayo ng ating mga non-current assets, nabawasan tayo ng pera kasi bumili tayo ng mga bagay na yon. And most of the time, once lang siyang nangyari kasi hindi naman tayo paulit-ulit or taon-taon bumibili ng mga equipment, ng mga furniture and fixtures, mga machinery, or mga vehicle. Hindi. Then, next is yung ating cash withdrawals, yung pinapayagan nating i-withdraw ng mga owners sa ating business or sa dyan siya makikita. Nababawasan tayo ng pera because of that. Then, the rest is yung ating mga cash payment because of our business expenses, whether it is supplies, raw materials, salaries, utilities, rent, benefits, permits, advertising, taxes, lahat po yan ay kabawasan sa pera natin dahil nagbabayad tayo ng mga yan. Kaya it costs our cash to go down. Yung cash flow natin minsan tumataas, naradagdagan ng pera, minsan bumababa, nagbabayad tayo ng pera. Then kapag pinagsama-sama natin yan per year or per column, yung mga cash additions and cash subtractions natin, makikita natin sa dulo yung ating tinatawag na ending cash balance. At yung ending cash balance na yan ay kailangan magtugma dito sa ating cash balance sa balance sheet. Balanse po yan hanggat maaari kasi pag hindi yan nagbalanse, mali yung gawa natin. Mali yung gawa ng accountant, mali yung cash flow, mali yung balance sheet. Lugi ang bayad ninyo. So, balanse naman po siya, kaya nagtugma yung dapat magtugma. Kaya okay na po tayo dun sa ating 4 major financial statement. Let's proceed with the next, yung ratios. So ito yung ratios po natin. Nakalagay sa kaliwa yung mga ratios.
yung formula. Nandito sa kanan yung execution ng mga formula na yon. And ang rule of thumb lang po natin dito sa ating mga ratios is lahat po ito ay the higher the better. Lahat po ito ay the higher the better. Maliban sa dalawang ito. Si debt to equity ratio tsaka si debt ratio, ayaw natin na mataas siya. As much as possible, kailangan it is far away from 1. Okay? Kailangan mas mababa siya sa 1. Malayo siya na mababa sa 1. So yan, yung siguro mga 0.10, mga 0.20, mga ideal pa yan. Pababa. Basta ang ayaw lang natin mangyari kapag close to 1 na yung debt to equity ratio tsaka debt ratio natin kasi it is really ridiculously high. Kapag ganun kasi ibig sabihin, baon na sa utang yung business. Either bankrupt na ito or sobrang funded na siya ng loan kaya malaki yung binabayaran nitong interest para sa pag-enjoy ng mga loan na yun. Kaya ayaw natin na mataas siya. So the lower the debt ratio and debt to equity ratio, the better. Then the rest of the ratios, lahat po ito ay the higher the better na. Tapos ito yung break-even natin. So pinapakita dito sa break-even, ilang pirasong product ang kailangan nating mabenta para mabawi yung ating ginastos na fixed expenses. Ito yung mga fixed expenses natin or yung mga expenses natin na wala kang choice kundi kailangan mong bayaran whether you operate or not. So pag hindi ka nag-operate, wala kang kikitain pero ang dami mong ginastos. Gumastos ka sa renta, gumastos ka sa pasahod, gumastos ka sa supplies, gumastos ka ng advertising, gumastos ka ng permits. Di ba? So anong kailangan mong gawin para mabawi mo yung mga ginastos mo? Kailangan kumita ka ng pera. At ang sinasagot ng break-even analysis is yung tanong na, para mabawi mo yung mga perang ginastos mo, ilan yung kailangan mong mabenta? Okay? So yung sagot sa break-even analysis na how many units of product you must sold, kapag nabenta mo yung ganito karaming product, ibig sabihin yan, bawi ka pa lang sa gastos mo. Hindi ka pa kumikita niyan, wala ka pang net income. Kailangan yung actual number of sales mo ay mas malaki kumpara dun sa break-even para masabing net income ka. So kung ito yung break-even in units mo, kailangan yung actual number of sales mo, mas malaki dyan para net income yung kakalabasan. The lower the break-even, the more efficient the business is when it comes to managing its costing. So it's favorable for us that our break-even is lower. Kaya huwag kayong mabahala na parang pag nakita nyo na yung break-even yung pababa ng pababa habang tumatagal, ideal po yun. Kapag pataas ng pataas, doon kayo kabahan. Okay. So ito yung break-even in units, tapos ito yung break-even in pesos. Okay, we are done with our question number 2. And we will now proceed to the conclusion of part of this report by answering question number 3. Gaano katagal bago natin nabawi yung ating 2,750,000 na starting investment? Makikita natin ang sagot sa tanong yan as we go through with our payback period. At titignan na rin natin yung ating ROI for 5 years para malaman natin kung ilang beses nating nabawi yung capital. So dalawang tanong yung sasagutin natin. Ilang taon ba inabot bago nabawi yung capital? Tsaka ilang beses nabawi yung capital? So sa payback period, ang payback period daw natin is 3.20 years. So inabot ng 3 taon bago natin nabawi yung capital natin. Parang 3 years and almost 4 months din yata. Double check ko nga. 3 years and 3 months. O 3 years and 2.5 months. Ganon yung duration na inabot bago mabawi yung capital natin. And for me, tatanungin nyo, favorable po yan. Kasi, hindi naman lumampas ng 4 years. Kasi pag 4 years yan yung mga medyo delicates na or medyo kakamot na ng ulo yung panelists yan kasi natatagalan na sila. So 3.20 years, realistically favorable. Then yung ROI natin for 5 years, sabi dito, 132%. Ibig sabihin, nabawi natin yung capital natin. Nabawi natin siya ng more than 100% at may pasobra pang approximately 33%. Kaya masasabi natin na feasible and profitable yung business natin kasi within the first 5 years of our business projections, nabawi natin yung capital natin at hindi lang nabawi kundi may pasobra pang amount na earnings. Then, mas lalaki pa yung ating bawi sa mga succeeding years
na hindi na covered nitong financial statement na ito. So this is the general summary of your financial statement. Kung meron lang kayong limitadong oras para magpresenta ng financials ninyo, few minutes lang, this is the best way to do it. Ipapakita nyo una, magkano yung starting investment ninyo. Papakita nyo pangalawa, magkano yung kinikita ng negosyo ninyo taon-taon as you compare your sales to your expenses, highlighting the fact that in every year that we operated, we have net income. Wala tayong taon na nag-suffer tayo ng net loss. At ang net income natin is palaki ng palaki habang tumatagal, symbolizing that there is growth and there is sustainability in our business proposal. Then lastly, nabawi natin yung capital natin sa loob lamang ng 3 years and 2 months at nabawi natin yung 132% ng capital natin sa loob ng 5 taon. Sumobra tayo ng 100%, kaya panalo pa rin yan in my book. So overall conclusion, your business is profitable, feasible, and it is a good investment dahil hindi siya palugi, hindi siya pabagsak, at hindi ganun katagal yung bawi ng capital niya. Razonable at katanggap-tanggap. So po, that's the end of my explanation. And hopefully magamit nyo ng sobra itong video discussion na ito to prepare you guys in your panel defense, I think on Monday. Tama, no? On Tuesday. Sa mga ganun. Days from now. So, balitaan nyo lang kami kung ano mangyayari. If you have further questions, concerns, revisions, anything, chat lang po kayo sa amin and sisikapin po namin na makapag-respond sa inyo agad. So, yun po. Have a great day po sa bawat isa. Galingan sa defense and goodbye po. Paalam po pansamantala.